Ang masamang balita kay Justin Brownlee, hindi na rin makapaglalaro sa Gilas. Pag-uusapan din natin kung gaano kalaki ang pag-asa ng Ginebra na makuha ang twice to beat. Sa kasalukuyan, hawak ng Ginebra ang 2 wins at 3 loss record. Ibig sabihin, number 8 sila ngayon sa team standings. Medyo mabigat na sitwasyon dahil alam naman natin, top 4 teams lang ang makakakuha ng twice to beat incentive sa playoffs. Pero kahit na medyo malayo sa ngayon, hindi pa totally sarado ang pintuan para sa Gene Kings. May pag-asa pa mga chong. Ang kailangan lang nilang gawin, simple pero hindi madali, ipanalo ang lahat ng kanilang mga natitirang laro. No room for error kasi kung magkamali pa sila ng isang talo, siguradong mahihirapan na silang umabot sa top 4. At kung mangyayari yan, ay haharap sila sa twice to win disadvantage sa quarterfinals. Kaya bawat laro ng Ginebra simula ngayon ay parang do or die game na. At knowing Coach Tim Cone, siguradong gagawa yan ng paraan para makuha ang momentum at i-maximize ang bawat laro. Lalo na ngayon na limitado ang rotation nila dahil halos wala ngang naging galaw ang Barangay Ginebra. Mas marami pa yung nawala kaysa nadagdag. Tanging si Norbert Torres lang at Sonny Estil ang bagong addition sa kupunan ni Coach Tim Cone. Sa ngayon, kailangan talagang maipanalo ng Barangay Ginebra ang lahat ng kanilang remaining games para makapasok sa top 4 at makuha ang twice to beat advantage. At sa ipinapakitang performance ng Barangay Ginebra ay malaki yung chance na makukuha nila yan dahil okay naman yung kanilang laro. Lahat ng talo ng Barangay Ginebra ay dikitan lang yung laro. Yung dalawa naman nilang panalo ay tinambakan nila yung kanilang kalaban. Actually, 3 na sana yung panalo ng Ginebra dahil tinambakan din nila ang Meralco. Ang kaso, nagpabaya sila sa dulo. At kung titingnan natin, yung remaining games ng Barangay Ginebra ay hindi na sila masyadong mahihirapan dahil nakalaban na nila yung mga bigating kupunan. Kaya based sa performance ng Barangay Ginebra ay malaki yung chance na makakapasok pa rin sila sa top 4 at makukuha ang kanilang target na twice to beat advantage. Pero eto naman mga chong, bad news para sa Gilas Pilipinas. Matapos ang balitang may pneumonia si Justin Brownlee at hindi na makapaglalaro sa Meralco sa East Asia Super League, ay hindi pa nga dyan nagtatapos ang masamang balita dahil confirm na rin na out si Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas para sa paparating na FIBA World Cup Asian Qualifiers at SEA Games na parehong gaganapin ngayong November to December. Napakalaking problema niyan kasi alam naman nating lahat, si Brownlee ang pinaka-importanteng player sa sistema ni Coach Tim Cone. Siya ang puso ng Gilas offense at isa sa pinaka-consistent scorer at leader ng team. Dahil dito, mapipilitan si Coach Tim na mag-adjust ng rotation at maghanap ng bagong naturalized player na papalit sa role ni JB. Kahit pa alam nating halos imposibleng mapunan agad yung impact na kanyang naibibigay. As of now, wala pang pahayag dyan si Coach Tim, pero malamang sa malamang na si Ange Kwame ang papalit kay JB. Sana lang talaga ay tuluyan ng gumaling si Brownlee dahil kailangan siya ng Gilas at Barangay Ginebra next conference. Kayo mga chong, ano ang masasabi nyo sa masamang balita na yan kay Brownlee? Ano rin yung masasabi nyo na may pag-asa pa ang Ginebra sa twice to beat? I-comment mo lang dyan sa ibaba.